Hello everyone. Kamusta kayo? And welcome sa Mar Martinez Podcast. This is the first episode ng podcast na ito. So, ano nga ba yung mga pag-uusapan natin? Simpleng bagay lang yung mga pag-uusapan natin is all about the podcast, yung the goal of the podcast, and also may mga ilan na rin tayong pag-uusapan ngayon. Pero yun nga, first is the goal of the podcast. So, ano nga ba yung goal ng podcast na ito? So, para sa akin, gusto ko yung goal ng podcast na ito is ma-inspire yung ibang tao. First is ma-inspire yung ibang tao para gumawa din ng podcast nila. Then second is to also learn from others people's perspective. Syempre, if ever na magkataon na hindi lang ako na yung magsasalita dito. Meron na akong mga guest. So, ayun, like it's very interesting na makita mo yung ibang perspective ng tao, like how they deal with their own problems, and also yung mga ideas rin nila. Yun nga, it's very interesting para sa akin yung mga ganun na bagay na ano. And also, like what is like ano yung mga pag-usapan natin dito sa podcast na to, what is the foundation of this podcast. So yung ano foundation ng podcast nito, like I want to incorporate yung ano yung self improvement and also God. Those two is like yung pinaka gusto ko na i-incorporate sa sa podcast na ito. Pero yun nga, and also ano pa ba yung mga mangyayari sa mga next na episode? Well, hindi na natin alam yan. Like hindi naman natin alam kung anong mangyayari pa sa future natin. Pero I want na ituloy-tuloy talaga tong podcast na to dahil matagal ko nang hinahangad na magkaroon ng podcast, like matagal na, siguro 2 years ago pa na gusto kong mag-start ng podcast, but things happen, like yung anxiety siguro, then also the doubt na wag kang gagawang podcast, you need this equipment and stuff muna bago ka mag-start ng podcast. Pero yun nga, at some point dumating na rin sa realization ko na I have to to do podcast na. Kasi dati parang okay lang pa naman kasi like hindi naman super na gustong-gusto ko mag-start ng podcast. Pero you get the feeling na parang gusto mo lang din. Parang makasabay din sa trend kasi that time is parang uso-uso yung podcast kasi nga pandemic yun. Like sa Pilipinas hindi ganoon ka over sikat yung mga podcast, pero may mga iilan na kilalang podcast dito sa Pilipinas. Pero I want to mas ma-expand pa yung community ng podcast. Kasi usually sa mga podcast may mga hidden gems diyan, ng mga quote or ng mga lesson na maririnig mo na malalaman mo na pwede mong i-apply din sa buhay mo. Kasi yun nga, ang bawat tao may iba't ibang perspective, may iba't ibang way of thinking sa buhay nila, at iba't iba rin yung situation na hinaharap natin sa buhay. Pero yun nga, first is I would like to talk about like the thinker and the doer. So, based pa lang sa sa sinabi ko, sa name nila, thinker and doer. Most of the people alam na natin to. Thinker and doer. So, thinker is usually sila yung nagme-make pa ng plans. Like, they want to be, they want a perfect time para mag-start ng isang bagay, ng mga hobbies or anything na gustong gawin nila sa buhay. So, like,
equipments, gusto nila ng ganito pang equipments, and also susunod na mga problema na agad nilang haharapin, iniisip na nila like how to deal with that kind of struggle even though kahit hindi pa sila nag-i-start. Pero yun nga, para sa akin is medyo nag-aano ako sa side ng thinker, kasi usually ganun ako like gusto ko prepared, like I want to be the perfect time na makapag-start ako ng podcast. But sa katagalan nga, sabi ko nga sa inyo kanina, like earlier 2 years ago, like gusto ko mag-start ng podcast, but right now like medyo matagal talaga nangyari, like came up to realization na kahit gaano pa ganda yung mga equipment or sa'yo na ibigay, kung hindi mo i-start, hindi mo matutupad yung gusto mong gawin talaga. Pero yun nga, I start naman na ngayon. This is the first ever episode of the podcast. Like dati wala pa akong mga attempts, tapos naka-private lang. Pero ito talaga yung first episode ng podcast na ito, ng Mar Martinez Podcast. Pero I'm not sure if yung Mar Martinez Podcast natin is magi-still na as Mar Martinez Podcast. Maybe in the future babaguhin ko. Pero yun nga, thinker, yun yung aspect ng mga thinker. Pero syempre, meron pang mga iba meron pang iba pa aspect yung thinker. May mga advantage and disadvantage yung pagiging thinker. And also yung doer naman is, alam na natin to, yung doer is siya yung once na nagka-interest siya sa isang bagay, aralin niya yung basics, then go start the action na like hindi na siya matututo pa sa iba, like experience yun na yung magsisignify na na learning course niya, na parang ganon, yun yung doon na siya he or she will learn from the experience, ganon isang tao. Then yun nga, may advantage and disadvantage din yung doer. Like simple lang naman din yung doer. Lahat yung thinker and doer is may advantage and disadvantage rin naman sila. So yun nga, hindi naman ako mag-i-speak masyado ng madaming information about sa doer, kasi ayoko naman mag-spread ng mga hindi naman talaga ito yung totoong doer talaga, kasi like hindi naman ako super big in doer, like more on the side of thinker ako. Pero yun nga, I'm learning to be a doer now, kasi thinker and doer, if you have only one of those, is pwede mo naman matutunan na gawin yung both. Pero before that, we're going to talk about na yung advantage and disadvantage ng pagiging thinker and pagiging doer. So first, yun sa thinker. So ang disadvantage lang para sa akin ng thinker is sobrang daming oras na nasasayang. Dahil sa sobrang daming oras na nasasayang is usually hindi ka na nakakapag-start. Like hindi mo na i-start yung mga gusto mong gawin. Kasi nasa isip mo na lang Like nagpe-play sa mind mo kung ano yung mga gusto mong mangyari kapag nag-start ka na. Kaya nga nag-wait ka ng parang perfect time. This is the time na mag-i-start ako. I want this kind of time, this day, this type of, like this, how cold the weather is. Parang ganon. Pero medyo OA na yun. Pero yun nga, yun yung pagiging disadvantage ng thinker is usually it takes time. Na hindi ka na makapag-start, then actually hindi ka na maging interesado sa bagay na yun na gusto mong gawin. Then, the advantage is naman, yun nga, usually thinker ka, alam mo na yung mga bagay na mga pwede mong maharap na struggle, mga problema sa gagawin mong bagay. Kasi nga, iniisip mo na agad yung problema or yung mga mangyayari na goals mo. Like, may ka na ba? May plan, kahit pa paano may plan ka na, planado mo na siya.
kung ano yung mga gusto mong mga mararating, like yung goals mo. Siyempre, sa doer naman, meron din naman goals. Meron naman siyang goals. Pero usually, yung thinker talaga, like, parang like they want a strategic plan talaga na sobrang precise. Pero syempre, meron din naman ibang mga ganun na doer, like as they start doing things na they want to do is na talaga, nag-start na rin sila ng plan. Pero usually ganun yun para sa akin, like sa experience ko sa pagiging thinker. Then about sa doer naman, yun nga, sabi ko, pwede rin sila mag-come up ng strategic plan na precise as they doing the things they want na gustong gawin. Pero ang disadvantage lang nila is medyo painful kasi syempre learn from experience like minsan yung iba like very bigla-bigla na lang magka-come up yung situation or yung problem or yung haharapin mo, yung situation, bigla-bigla na lang siya magro-rose up na hindi ka masyado prepared kasi hindi mo aakalain itong problem na to is kasama pala to sa ginagawa mo. Pero yun nga, ang advantage naman is learning with experience. If you bear naman yung pain na or yung struggle na hinaharap mo is much better, I think, na kasi na-start mo na nakapag-start ka na kaysa naman sa thinker na medyo way before ka pa bago mag-start. So yun yung perspective ko sa dalawa na yun. Pero of course I'm open naman sa mga perspective ng ibang tao. Kasi dati gusto natin like gusto natin like parang bida yung mga perspective natin ngayon. Pero ang gusto ko lang naman is matutunan nyo yung mga ibang perspective ng ibang tao. So like maybe learn from others people's mistake para sa susunod na harapin ko is alam ko na yung gagawin ko. Well, at least, 'di ba? If ever na may masasabi ako dito sa mga next episode na mga problems ng mga ibang tao, na mga kasama ko, na mga guests, and also ako experience ko, like paano ko siya hinarap, like at least binibigyan ko kayong idea, nagbibigayan tayo ng ideas sa isa't isa kung paano natin haharapin yung mga problema natin na haharapin sa mga future or kung anong hinaharap natin ngayon. So, yun yung thinker and doer. Overall, pwede mo matutunan yung dalawa, which is so good pag natutunan mo yung dalawa. Kasi both is medyo mahirap nga lang siya. Mas mahirap pa sa doer kasi thinker and doer, you have to balance yung dalawa na yun. Kasi kapag nag-overbalance ka sa pagiging thinking, is medyo magle-less yung pagiging doer ka. Then, once nag-overwork ka naman, syempre, yung pagle-less thinking mo, yung mga problems mo na harapin na bigla-bigla na lang susulpot sa'yo, is mabibigla ka. So, you have to be, na mabilis mag-isip. Kapag, critical thinking agad. Pero meron mga ibang tao. So, depende naman sa inyo yun kung anong mga gusto nyo. Kahit hindi nyo naman i-balance, it's okay to be in balance. Basta na ma-manage nyo yung health nyo, na ma-manage nyo yung health nyo, yung time management nyo, and also yung mga family and friends nyo, nakakapag-bonding pa kayo. Basta na mo yun, like masaya ka sa sarili mo ngayon, kung ano mga ginagawa mo, then it's okay to be in balance sa both of those things. Pero as much as possible, we need to balance things para hindi ganun ka bigat yung binibigay na problema sa atin or yung situation sa gusto mong gawin. Pero yun nga, yung dalawa na yun. And usually yun lang yung gusto kong pag-usapan ngayon sa podcast na to. So
hindi ganon siya kahaba yung podcast na to. Parang long form video lang siya. Pero, yun nga, lang mga gusto kong pag-usapan ngayon. Like, yung little background sa akin, then yung goal ng podcast ko, and also the different ng thinker and doer. Kasi, kaya ako naisip na thinker and doer agad yung gagawin ko is because like gusto ko talaga mag-start ng podcast ngayon, like this week, like yung urge ko na mag-start ng podcast is it's like sobrang taas yung pagka-urge ko na gusto mag-start ng podcast din. I said na kahit siguro itong mic na lang, like, binili ko to pero hindi na ako naghanap ng iba pang mga equipment na mamahalin. Siguro maybe kapag tumagal yung podcast na to, then gusto ko rin start mag-invest sa podcast na ito para naman quality yung binibigay ko sa inyo na content, and quality rin yung mga pinapanood niyo na content about sa podcast na ito. Pero so far, ito pa lang muna yung mic na to. Like this muna, like yung beginner level. Like sa mga gusto mong i-start na like for example sa art, sa video editing, or sa anything na kahit like newbie ka pa, like yung feeling mo na yun, yung feel na yun. Ganon din sa pagiging podcaster. Podcasters. Pero yun nga, parang medyo sound yung fake ng tawa ko, pero yun nga, actually hindi yun fake. Like baka kasi may mapansin, baka sabihin yan like parang fake yung tawa ko, pero hindi yan. Ganun lang talaga yung parang tawa ko minsan. Tapos sabay, yun nga, yung beginner feeling na yun. Like pag nag-start ka mag-gym, like doing art or video editing or anything else, like ramdamin mo yun, yung beginner feeling. Kasi at some point hindi ka na magiging beginner. Like hindi ka natuturuan nila ng mga ibang tao na mas ahead sa'yo sa bagay na yun, which is pinakamaganda doon na after mo malagpasan yung beginner feeling is yung feeling na ikaw naman yung magtuturo sa ibang tao na beginner. Pero yun nga, beginner feeling, trial and error pa rin. Like yung mga mistake, doon ka magkakaroon ng mga ng mga friends din na doon sa panibagong gusto mong gawin. Yun yung mga parang nakakatuwa din. Tapos after nun, yung feeling mo na okay ka na, like you have all those things na para hindi na tawaging beginner, like all the skills, then ikaw na yung magtuturo sa mga magiging beginner sa gusto mong gawin. Like yung feeling na yun na parang tinuturuan mo like dati, ganito lang din ako, like 1 year ago, 2 years ago, or ilang taon pa dati, ganito lang din ako walang kaalam-alam sa lang to. Basta nag-start lang ako, nagka-interest ako, then I just start. Naging doer ako, hindi na ako masyado naging thinker na para pag i-overthink pa yung mga ibang bagay, kasi baka magkaroon ako ng mga anxiety, gano'n. Mag-doubt pa ako sa sarili ko na dapat ko ba talaga itong gawin. Pero yun nga, na-explore ko yung ganitong bagay ngayon. Now, it's my lifestyle na, part of my lifestyle na yung bagay na ginagawa ko ngayon. For example, pag-gym, coding, programming, then pag-drawing, like sa architect, or painting, mga ganon, o pagbabasa ng libro, and also, pagsusulat ng libro, manga, manhwa, novel, ay mga ganon na bagay. Pero, yun nga, that's the first episode of this Mar Martinez podcast. So, see you guys in the next episode of this podcast. Have a nice day.